Dalawa pang kapatid ni Manny Pacquiao naging bagong world champion at ginimbal ang mundo. Mala Casimero at Pacquiao ang galawan ng isa nating pambato, habang winasak naman ng isa pa nating pambato ang pinakamaangas na boksingero sa mundo. Isa pang anak ni Mami Dionisia, nagpasikat ng gusto at nagpakilala na sa mundo ng boxing. Ginulat niya ang bansang United Kingdom sa kanyang unang dayo. Hinangaan at minahal ng isang diwatang taga-Italia, at ito ay gold medalist pa sa Olympic sa bansa nila. Kasing angas ni Casimero ang galawan ng ating pambato. Pinagsamang Manny Pacquiao at angas ng Pinas ang ating boksingero. Lawrence Michael Solon Romarate ay ang alamat na boksingero ng bayan ng Cebu City. Tumigil ito ng mahigit 3 taon sa larangan ng pagbaboxing. Ngunit dahil sa kanyang natural na talento ay nakabalik pa rin ito. Taong 2019 pa nang huling lumaban ito. Pero noong February 11, 2023 sa Oval Plaza Gym, General Santos City ay pinagapang niya sa round 5 si Kim Lindog ng Bukidnon. Kaya napansin siya ng mga promoter na taga-ibang bansa. Isa na dito ang VIP Boxing Promotion ng United Kingdom. Ito yung promotion na kumuha sa kanya at sinanay siya sa Inglaterra. At dahil na rin sa tulong ng kanyang napakagandang nobya, ang boxing gold medalist na si Ariana Corneo ng Italy ay na-inlove po kay Lawrence Michael Romarate. Parang Neneng B ang kanyang kataw. Malapit talaga kay Mami D si Romarate dahil sa kabaitan ng ating bida ay naging anak-anakan talaga ito ni Mami Dionisia. Suportado rin ni Sir Manny ang boksingerong ito. Katulad ng pambansang kamao ay mula rin sa hirap ang ating pambato. Sa ngayon po ay nananirahan na ito sa Manchester, United Kingdom dahil kinuha na siya ng VIP Boxing Promotion para sa 9 sa United Kingdom. At dito na nga nagpakilala sa Inglaterra ang anak-anakan ni Mami Dionisia. Ginulat niya talaga ang mga taga-United Kingdom dahil sa husay ng ating bida. Parang Manny Pacquiao at Janrel Casimero ang mga galawan niya. Araw ng Sabado, July 15 taong 2023 sa Bolton White Hotel, Lancashire, United Kingdom, dumayo ang ating pambato na si Michael Romarate para ipalapa daw sa boksingero ng Nicaragua. Si Darwin Jose Martinez Calero ay isang dekalibreng boksingero. Nakalaban na nito ang mga kampiyon na boksingero. Isa si Charlie Edwards sa pinahirapan nito ng gusto. Pero hindi naman natinag dito ang ating boksingero dahil kasing angas ni Casimero ang galawan nito. Down when the body shot that finished him up, he was already on the ground. So he had that body shot on the right hand. There's on the left that hurt him. There's another. Something's hurting him here. He's Yeah, but wait till you see him now. He hits him while he's down. no, he does. I remember that. But why is he reacting this way? Is what I'm saying. Well, I think he got hurt with a head shot, then he got hurt with a body shot. Because he doesn't leave the pocket and he doesn't But hold. that's the shot. That's the shot that really done the damage. Yeah. But I think he would have got up on it for that. Man, I Round number 1, medyo matangkad at may kalakihan po ang kalaban ng ating kababayan. Agresibo agad ang boksidor ng Nicaraguan, pero ayaw naman magpatalo dito ng ating pambato. Nagpakawala ito ng mga powerful na kamao. Very irregularly recently, and went the distance with Charlie Edwards, I think, last month. It may have been in this. Almost though. I've just seen initially Phil had come out early. Okay, we can call him Michael. Napabagsak ng Pinoy ang kalaban nito, pero hindi pa rin ito naging sapat para tuluyan itong matalo. He's waking up now. He's being compared to the little Manny Pacquiao. He can shoot a shot, and that was very well done. Left hand there. Yeah. Naging maangas ang ating pambato na parang si Casimero. Naging kumpiyansa ito masyado, kaya nalusutan ito ng isang powerful na counter na kamao. Just work out your opponent, see if you can. Oh! Ang isang normal na boksingero ay hindi na magagawang makatayo sa ganitong klase ng pagbagsak.
pero nagawa pa rin ang ating pambato na makarecover pa dito at dito na siya naging taktikal na halimaw na boksingero. Opened up our right and left. This is a surprise. His legs aren't good there. No, he's on his heels. He's on his heels. That's a finish. That's a finish, first round. It took defense. Sa round number 2, naging maingat na dito ang ating pambato. Pili na ang mga suntok nito at naging tactical medyo na boksingero. His problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and he's Definitely in the fight. he's very much in the fight. I'd say, but in this round, he does seem to be, asserting a bit more control this round. Yeah, and headshots really and truly. Look at that, top of the head, back of the head. Referee said nothing. Round number 3, ganun pa rin ang senaryo. Agresibo pa rin ang ating pambato. Pinagsasabay niya ang depensa at malupitang opensa. Kaya napapaatras na ang kalaban ng ating bida. His push drops He really commits with his punches, Steve. during the just off air then where he's excited about how. Grabe yung yakap ng kalaban dito. Halatang nasaktan talaga ng suntok ng ating pambato. Better round, I think. Sa round number 4, dominante na po si Romarate. Hindi na makaporma ang kalaban habang puro accurate naman na suntok ang pinapakawala ng ating kababayan. Darwin's very, very active anyway. So who knows if Darwin... now? No. But is he meant to win the fight? Is he meant to win the fight anyway? You know what I mean? Hey, I don't mean it in a bad way, you know what I mean? but it's a fight he can. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There, oh, they're both playing Tell you now. what, Darwin does the better. Darwin's a shutout. I am actually enjoying the competitiveness of the fight. Oh, that right hook from Darwin, if you can. Oh, uppercut. The uppercut. There, where you think if Darwin had just throw. Yeah. And I think he's Darwin's gonna. got Yeah, like you said, right uppercut, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shots. Round number 5, hinihingal na ang Nicaraguan habang ganado pa masyado ang ating kababayan. Atras na ito ng atras at parang ayaw ng lumaban. A long time throughout my own boxing. All of the traits of some of the former, their former fighters. Good to see. Oh, Farnell, sorry. Farnell, yeah. Farnell. See what's now. He's coming in now. He should be doubling that jab to bring it in. But then again, he's getting close enough without the jab to throw the body shots. Sparred so many fighters. Yeah. You must have probably forgotten one day. You must. I think so. And considering he's 30 years old, Yeah. he's going to have that ambition. Sa round number 6, tumatawa-tawa lang ang ating pambato na parang galawan talaga ni Cuadro Alas Janrel Casimero. Maliksi pa rin ang ating kababayan habang atras na ng atras at napapayakap ang kanyang kalaban. Because he's not going to get nothing other than a pat on the back. You'd like to be a bit more in range and in fights and at VIP promotions. That's what we're here for. On the big bucks here, mate. That's why. That's why. I didn't get no money. That's I why. didn't get no money. I You know, don't but get that's money. that's Give me- ain't rapper on and red and black wine gums. An enjoyable 6-rounder for the crowd here at White Oak Bolt. Malinaw na panalo dito ang ating pambato at nagulat talaga ang mga taga United Kingdom dahil sa dalang entertainment at excitement ng ating kababayan. Bunsong anak ni Mami Junisha, naging bagong champion sa China at tila ba matindi pa kay Pacman ang ating kababayan nang pinatumba niya ang lahat ng kanyang nakalaban. Isa pang anak ni Mami Junisha, nagpakilala na at ginulat ang mundo nang wasaki nito ang pinakamaangas na boksingero ng bansang Panama. Winasak at binomba ang pinakamahusay na pambato ng China sa loob lamang ng round 1. Pati ang halimaw ng Indonesia ay round 1 lang din ang inabot sa ating bida. There for Oscar Ignafa, the man from Indonesia. And he's a tough competitor. He doesn't go down easily, Oscar Ignafa. Lieutenant Marine, he's a special talent. Nice
ang pinakamahusay na boksingero ng Thailand ay nawasak talaga sa ating kababayan na kinakapatid at pinagbalinan pa ng krus na rosaryo ni Pacman. Si Randy Formentera Pitalcurin o mas kilala bilang Randy Pitalcurin ay kababayan mismo ni Manny. Isa siya sa ipinagmamalaking boksingero ng General Santos City. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka rin ang tanging hanap buhay ng kanyang pamilya. Kababata rin ni Manny Pacquiao ang ating bida. Kaya naman napalapit din ito kay Mami Dionisio at itinuring din na kaibigan at anak-anakan niya. Mula nang hindi na magsuot ng Rosaryong Cruz si Manny Pacquiao sa pakikipaglaban ay si Pitalcurin naman ang nagsuot nito sa laban. Kaya siguro napunta kay Pitalcurin ang krus ni Manny ay dahil kaibigan din ito si Mami Dionisio at matagal na magkaibigan si Manny at ang ating bida. Marami na talagang tinulungan boksingero si Pacman lalo na noong kanyang kabataan dahil sa kanya napakaraming mahihirap na boksingerong Pinoy ang nakaalis sa malugmok na kahirapan. Katulad na lamang ng ating bida na si Randy Pitalcurin, tinulungan ito ni Manny na mabigyan ng magagandang laban at bilang kapalit ay magpapakitang gilas talaga ito sa kanyang kaibigan. Araw ng Linggo, June 9 taong 2019, sa TV5 Studio, Novaliches, Quezon City, ay nabigyan ng pagkakataon ng ating boksingero na lumaban sa pinakahalimaw na boksingero ng Thailand. Si Warawat Chaibujan ay talagang kinatatakutan. Pero round 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. Round number 1, mas matangkad talaga ang kalaban. Pero hindi ito naging hadlang para maging dominante si kabayan. Nagpalitan sila ng suntok pero nakakalamang talaga dito ang ating kababayan. Sa round number 2, ganon pa rin ang senaryo. Lamang pa rin dito ang ating pambato. Bugbog sarado na talaga ang Thai na boksingero. Dictate where the matchup will go. Yes, tsaka walang opportunity yung kalaban niya. Ano yung tagiliran itong si Jean Pitalcurin. Pitalcurin here in round number 2. So they set up yung that left pop. He takes a knee here as he punch. Sobrang linis ang laki ng Jean, nalaban pa rin. Round number 3, dito natatapusin ni kabayan ang paghihirap ng Thai na kalaban. Hindi na nito kayang lumaban, bugbog sarado at bumagsak ito kaya itinigil na ng referee ang laban. Another knockdown here in round number 3. On the front is signing. He still wants to get his last match. Is on the comeback trail, Randy Pitalcurin. Araw naman ng Biyernes, November 10 taong 2017, nabigyan ng pagkakataon na lumaban si Pitalcurin sa Town Hall Malvern, Victoria, bansang Australia. Ang kanya makakalaban ang pinakahalimaw na boksingero ng bansang Indonesia na si Oscar Raknapa. Pero makakatikim ito ng pinakamasakit na first round na pagkatalo mula sa ating bida. Round 1 scheduled for 10. Randy Pitalcurin, the southpaw. As we mentioned before, former WBA world champion. And Renaka, the tough Indonesian, two-time Indonesian champion. Also WBA Asian Pacific champion. This is a massive fight. Renaka dangerous. Napa
Just got to watch out for that straight left hand. That's the money shot. He does. Petal Corin, his nickname Ultratune. They're a world-class athlete here tonight. And again, Petal Corin lands some shots. The world here in Melbourne Town Hall. Maybe that shot we'd be lovely do in 2018. We're going to wait and see. Nice right, nice straight to the body from Petal Corin. It's Petal Corin, isn't he? Balanced. Lands a nice straight left. Got a snappy right jab as well. The right leg, Isada, the IBF number 7. And there's some big names Right in front of him, Brett Narker, so there's no use talking about these big names. He's got to take care of business here tonight. And Oscar and Randy clash heads. in Indonesia, also the WBO Asia Pacific middleweight title. And also defeated Muhammad Ruckman. Oh, both fighters swinging away. This is what it's all about. Down goes Brett Narker. That's a big shot. That is a big shot. That is a big shot. It's all out. It's all over. And a stunning left hand there. May isang napakalakas na naghamon sa ating bida. Araw ng Biyernes, April 24, taong 2014 sa Capital Gym Arena, Beijing, China. Hinamon ang ating bida ng pinakamahusay na boksingero noon sa bansang China. Si Yiming Ma ay nakakatakot talaga, pero katulad ng mga nauna, first round brutal KO rin ang sinapit nito sa ating bida. 第一回合比赛开始了，在场上身穿着白色短裤的是来自于菲律宾的选手佩塔科林，在场上身穿着红色短裤的是来自于中国大连的马一鸣。佩塔科林的外号叫 Razor， 就是剃刀的意思。看他的出拳确实挺相当的锋利的。危险！哦，我阴有。裁判开始读秒了。对方实力很强，哎呦，又被打到。对方的出拳速度非常快啊，一负一平17次 KO 对手。今年24岁，身高1.60米，臂展162公分。马一鸣处于劣势，这样非常不妙，他应该想办法搂抱对手来缓解一下现在受到创伤。对，另外先平稳的过渡第一回合再说，不要再对空了，有点站不稳，要小心，要小心！哇，又被打到，3次击倒。比赛结束了。Araw ng Martes, August 26, taong 2014, napakaraming tao at punong-puno ang Mercedes-Benz Arena, Shanghai, China dahil dumayo ang ating pambato na si Randy Pitalcorin para sagupayin ng interim champion ng WBA na si Walter Telo ng bansang Panama. Nandito rin si Manny Pacquiao para i-promote ang laban nila ni Algieri at para magpakita ng suporta sa kaibigan niyang si Randy. Round number 1, kitang-kita agad dito na maliksi si Kabayan, pero nag-iingat pa rin siya dahil veterano ang kanyang kalaban. Malakas din ang suntok nito at tumatama sa ating kababayan. Sa round number 2, nagiging accurate na ang ating pambato at naging malakidlat ang kamao nito na parang galawan ng ating pambansang kamao.
Round number 3, bumabawi ang kampiyon na boksingero pero di pa rin naging sapat para makalamang siya sa ating pambato dahil parang si Manny Pacquiao ang galawan ng ating boksingero. Sa round number 4, nagiging ganado na lalo ang ating kababayan at palagi niyang natatamaan ang kampiyon na kalaban. Round number 5, atras na ng atras ang boksingero ng Panama. Halatang iniinda na talaga niya ang mga kamao ng ating bida. Round number 6, laglag na ang tuka ng kalaban kaya sinasamantala na ito ng ating kababayan. Puro powerful na suntok na ang kanyang pinakawalan. Sa round number 7, hinog na ang boksingero ng Panama at dito na siya tuluyang wawasakin ng ating bida. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Kabayan ang nagpabagsak at parang nagpabali sa kanang kamay ng kalaban para itong nangisay-ngisay sa gitna ng laban. Muli pa itong lumaban pero parang bombang sumabog ang lakas ni Kabayan. Bawat bitaw ng suntok, yanig ang kalaban kaya muli itong bumagsak sa laban. Dahil sa sobrang lakas ng Kabayan natin ay nalasing ito at nawala sa focus sa laban. Kaya itinigil na ng referee ang kanilang laban. Tuwang-tuwa naman ang kampo ni Kabayan sa pagkapanalo niya sa laban at naging bagong interim champion ang ating kababayan. Napaakyat pa talaga si Mami Junisha sa ibabaw ng lona para batiin ang isa sa anak-anakan niya. Si Randy Pitalco rin ay isa ring alamat na boksingero na nagbigay rin ng maraming karangalan sa mga Pilipino. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga boksingerong Pilipino dahil hindi biro ang kanilang sakripisyo sa esport na ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili.